Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kamusta po kayong lahat? Okay, so ayan, magla-live sana ako sa TikTok ngayon kaso graduation pala ng anak ko bukas. Kaya hindi ako pwede mapuyat. So after na lang guys, invite ko kayo guys sa mga gusto ng pre-reading. Sa TikTok po ako nagla-live. Okay? Add nyo na lang ako doon or pa-follow na lang po sa TikTok. Jade Tarot, yung pangalan ng aking TikTok. Wait, pakita ko sa inyo. Jade. Wait lang guys Eto guys, ayan. Okay, so ito yung aking TikTok. Add nyo na lang ako guys or pa-follow na lang. Ayan. Okay? So sa mga nag-aantay ng ating pre-reading sa TikTok ako guys nagla-live. Okay, so by the way, tignan natin kung kanino ba tong love reading. Pero bago tayo guys mag-start, no, sa mga interested sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message lang kayo guys. So, tingnan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay, kanina po itong love reading. So, by the way guys, no, malapit na yung full moon sa April 1. So, sa mga gustong mapasama sa ating full moon manifestation, comment na po sa baba. Okay, tsagain kong isulat ang inyong mga pangalan. Kahit yung ano nyo lang guys, yung username nyo lang sa YouTube, okay na yan. Okay? So, comment lang kayo ng kahit na ano dyan sa baba. Kahit heart lang yan, tuldok lang yan, kasama ka na. Okay, so proceed na tayo guys. Love reading. Kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Spirit guide. Okay, so meron tayong deception ako. Ayan, ibig sabihin, meron ng panlulokong nangyayari. Nandun sa point na nagde-demand lang naman yata ikaw dun sa person mo or nagde-demand lang yung person mo. I think meron siyang gusto mangyari dun sa connection nyo na parang nagiging frustration na hindi niya nakukuha. So, nangyari guys, ayan o. Nagkakaroon siya guys ng deception. Distracted itong person mo. Kumbaga, yung kanyang energy or yung focus niya guys is napupukaw sa ibang tao. Okay? And I think yung frustration niya guys is possible na hinahanap niya sa ibang tao. Yung frustration na hinahanap niya sa inyo na parang hindi mo ma-provide, hinahanap niya sa ibang tao. Tignan natin kung siya ba to or baka ikaw to. Pwede nyo naman guys i-reverse yung energy. Okay, additional message. Additional message. Meron tayong, release your ex. Naku. Tignan pa natin. So, I think ex mo na tong person na kadil mo ngayon. Okay? Talagang hindi mo na kinaya or hindi mo na tinolerate pa yung pagkakamaling ginagawa niya sa inyo, yung panlulokong ginagawa niya sa inyo, guys, hindi mo na siya, guys, tinolerate. Okay, so, I think, nandun ka na sa point na parang pinalaya mo na parang, ito na yung deserve mo, mas binavalue mo yung sarili mo, mas gusto mo yung peace of mind mo. Okay, so, siguro, may mga bagay na parang hindi nyo kayang tanggapin, or parang, every time na nakikita nyo siya, guys, parang, kahit sabihin na natin, guys, na pinatawad nyo, binigyan nyo ng second chance, hindi maiwaglit hindi mawala sa isip mo yung mga ginawa niya sa inyo. Ang nagiging problema mo lang dito guys is may pamilya kayong naapektuhan. Pwede yung pamilya mo, pamilya niya, or pwedeng yung pamilyang binubuo nyo guys. Okay, affected yung pamilya dito. Tingnan natin, kaya parang ikaw, tinatry mo pa rin guys na, parang pagtakpan yung pinapakita sa akin kasi hindi dahil parang gusto mo pa tong taong to or mahal mo pa siya, gusto pa siyang bigyan ng chance. Pagprotekta mo rin to sa sarili mo, na ano na lang sasabihin ng ibang tao, na talagang ikaw ay nagpakamartir dito sa relasyon na to, bakit hinayaan mo na ganyan? Kasi, lagi ang tingin ng mga tao, laging talo yung niloko, di ba? So, ikaw, strong personality ka, ayaw mo nang
ganun yung magiging tingin sa'yo ng mga tao na parang ikaw ay natalo. Though hindi ka naman nakikipagkompetensya, ayaw mo lang yung negative na pwedeng sabihin nila sa inyo. Okay? So, ayusin ko lang to. Gumagalaw eh. Additional message, spirit guide. Kanina po itong love reading. Additional message. Additional. Meron tayong true love. This is the romance of a lifetime. 'Di ba? Kasi nabilog ka nitong taong 'to. Nahulog ka sa mga matatamis na salita niya and nandun ka sa point na talagang ikaw ay nabihag niya. Okay? Pinaramdam niya sa inyo na ako na yung tamang tao para sa inyo. Ako na yung true love mo. Naniniwala ba kayo guys na 3 beses lang talaga may in love ang isang tao? So, kung meron pa guys more than that, like kung 10 na yung ex mo at minahal mo, mataas yung chance sa pwedeng may cheating na pwedeng mangyari. Kasi 3 beses ka lang pwedeng magmahal. Sa true love, greatest love, and si the one. Ito yung masasabi natin, siya na talaga yung mapapangasawa mo. Okay? So, naniniwala kayo guys na true love natin ang ating mga person. Ito sabi true love Ay, mali ba? Si the one? Hindi ko na alam mo pagkakasunod niya. Basta 3 beses lang guys. Okay. So, check pa natin. Kanina po itong love reading, spirit guide, additional message, love reading, spirit guide. Finances and career. Isa pa dito guys, nagiging problema yung dalawa is baka tamad magtrabaho tong person mo. Okay? So baka naman ikaw ay nabulag sa pagmamahal. Na parang kahit hindi ka kayang pakainin or hindi niya kayang manindigan doon sa relasyon nyo guys, is tinatanggap mo. Nakikita ko guys sa mga pagtatalo nyo is ikaw tong mas may focus sa inyong future, then hindi mo makita kung may plano ba talaga tong taong to. Parang nasan ka doon sa relasyon nyo. Okay? Parang may plano ba siya? Nilook forward ka ba ni person? Mga ganong scenario, guys. May plano ba siya sa future? So, by the way, kanina po itong love reading, spirit guide, additional message. Love reading. Meron tayong give your relationship a chance. Naku. Feeling ko may mga tao sa paligid nyo na parang nakikiusap pa na ayusin nyo para sa pamilya nyo. Parang sinasabi na ayusin nyo kasi ganito ganyan. Sayang yung effort. Tiisin mo na lang. Parang ganun. Ang mahalaga, ganito ganyan. So, alam mo yon, parang may mga consequences yung mga tao sa paligid nyo na tanggapin mo na lang. Hindi naman siguro guys na normalize. I think nagiging wise lang talaga sila. Yun po yung pinapakita sa akin. Baka wise lang talaga sila dun sa inyong connection. By the way, additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong codependency, no? Medyo nahirapan ka kasi parang itong person mo nakadepende sa inyo, eh. Parang itong person mo, parang wala talagang diskarte. So, for my opinion, kung mapabigat na or mabigat na sa inyong damdamin, bakit? Bakit mo patatanggapin? Kung ikaw tong nakapokus sa inyong future, 'di ba? So, tanungin mo 'yung sarili mo, worth it pa ba 'yung mga bagay na 'yan? Baka hindi na talaga, guys. 'Di ba? So, huwag mo nang pahirapan pa 'yung sarili mo sa mga ganitong klase ng eksena. Additional message. Kanina po itong love reading. Additional message, spirit guide. Meron tayong express your love. So, sinasabi lang dito guys, since single ka naman, mag-explore ka. 'Di ba? Huwag mo lang masyadong idepende yung sarili mo sa love. Baka meron pang ibang mundo bukod doon. Baka meron pang mas magandang pwedeng mangyari sa inyo guys bukod doon.
'Di ba? So, sinasabi lang na gawin mong payapa yung sarili mo, magkaroon ka ng peace of mind. Again, additional message. Meron tayong attraction, 'di ba? Marami naman nagkakagusto sa inyo. Malakas ata sex appeal mo eh. Maraming na-attract sa inyo. Yung malinaw lang talaga guys na pinapakita sa akin dito. Parang hindi ka naman totally attached sa person mo. Ready ka naman na i-let go yung taong yan. So siguro yung nililook forward mo lang dito is yung panahon, taon, haba ng pagsasama nyo na pinangihinayangan mo. Okay, nangihinayang ka dun sa connection nyo or sa tagal nga ng inyong pagsasama. Okay? Tignan pa natin. Pero sa totoo lang guys, maraming nagkakagusto sa inyo. Malakas yung sex appeal mo. Kung pwede mo lang siyang palitan, pwede guys eh. Kaya naman. Okay, hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin na talagang ikaw, mahal na mahal mo tong taong to. Kasi yung pinapakita sa akin dito, confident ka na. Pwede mo na siyang iwan anytime. So, siguro talagang yung mga panahon lang talaga, yung parang pangihinayangan nyo dyan. Okay? Parang ito lang din guys yung pwedeng ingatan nyo dito sa inyong pagsasama. Tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Love reading. Additional message. Children. Okay. Pwede ka ba bata mo to? First love mo tong taong to? Ayun. Ayun. Alam ko na yung pagkakasunod. First love, greatest love, at saka si the one. Wala sa isip ko. Pero yung totoo yun, guys. Sa tong best lang daw, possible na magmahal ang isang tao. Hindi pong makakaramdam talaga ng sobrang pagmamahal. Then the rest, pag sumobra na sa tatlo, pwedeng na, rebelde na yung inyong emosyon. Tipong matalino na kayo. Yung hindi na kayo para magpakabaliw pa sa isang tao. So, by the way guys, pwedeng kababata mo, first boyfriend mo, first girlfriend mo, pwedeng kapitbahay nyo, puppy love na pwedeng nagkatuluyan. Or pwede naman guys na parang parang BFF mo siguro to, or kabarkada mo. Okay, yun yung pinapakita sa akin dyan. Then, again, kung may panghihinayangan ka man, guys, isang inyong samahan na nasasayang ngayon. Tingnan pa natin, guys, sa additional message. So, pwede kasi, guys, na matagal na rin yung pagsasama nyo, eh. Meron tayong you deserve love. So, I think na-fall out of love. Oh, kasi yung paulit-ulit, eh. So, pwede nagtiwala kayo, like, hindi niya to gagawin, hindi niya ako lolokohin, kasi kababata ko siya, best friend ko siya, pwedeng barkada ko siya, ganun eh, iba yung connection yung dalawa, until nangyari na nga to. Diba? So, mahirap para sa inyo guys na maka-recover dyan. So, lalo na kung medyo nakadepende ka sa kanya, na parang kahit paano guys, may nilook forward ka sa inyong connection. Like, pwedeng ine-expect mo na parang may potential tong taong to. May pinanghihinayangan kang katangian itong taong to. Okay? So, by the way, check pa natin. Additional message. Spirit guide. Kanina po itong love reading. Additional message. Love reading. Guilt. Naku guys. Guilty itong taong to. Ibig sabihin, ginawa niya talaga. Okay? Ang nakikita ko lang din dyan is pwedeng paulit-ulit yung betrayals. Then parang paulit-ulit lang din yung pagpapatawad na ginagawa mo dyan. So, ano ka na doon? Diba? Parang tatanggapin mo ba sa sarili mo yan? Girl, baka kailangan mo nang mahanap yung value mo. Baka kailangan mo nang i-value yung sarili mo. Baka hindi mo na to deserve. Okay? Lalo na guys, kung wala naman ng love, then may mga pinangahawakan ka lang talaga dun sa inyong connection. Again, sasabihin ko sa inyo guys, merong ibang mundo bukod dito. Kailangan mong palayain yung sarili mo. Okay?
Hindi mo kailangan na magtiis, magtimpi diyan sa taong yan. Bigyan mo ng chance yung sarili mo na magmahal. Mag-explore ka. Baka kailangan mo lang ng expansion sa buhay mo. Okay, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo sa mga ganitong eksena. Kasi guilty na yung person mo eh. So, kahit paulit-ulit mo pa yung kausapin, ano, ginawa mo ba? Ano ba nangyari? Ganto ganyan. Eh, kung itatanggi lang, di ba? So, by the way, meron tayong labyrinth. So, wala nang direksyon na itong taong to, guys. Piling ko na barkada or may bisyo na addict, san ba, scatter, inom. Parang nilamon siya ng bisyo niya eh. Pwede hindi mo naman siya nakilalang ganito eh. Pwede na barkada, tapos nakakita niya na parang may maganda pa palang pwede mangyari sa kanya bukod sa relasyon ng dalawa. Okay, nakikita niya yung ano eh, parang na-enjoy siya sa ibang bagay. Then ikaw guys, possible na parang i-itchapwera niyan. By the way, additional message, meron tayong trust. Ayun, ang gusto niya kasi guys, mutiwala ka lang sa kanya. Then siguro binigay mo naman yung tiwala na yon. Yun nga lang guys, at the long run na relationship, yung tiwalang binigay mo sa kanya guys, nagiging disappointment siya. Okay? Bakit siya guys nagiging disappointment? Kasi nga, hindi mo naman nakakita eh. Hindi mo naman nakakita na para bang nag-e-effort siya or may future ka sa taong to. So, nagiging disappointment talaga siya sa inyo. Okay, additional message, spirit guide. Meron tayong temptation. Guys, may temptation talaga. Think carefully about the situation. Pag-isipan mo mabuti guys. Deserve mo pa ba to? Or baka kailangan mo nang magparaya? Kailangan mo na itong i-let go. Huwag mo nang pahirapan pa yung sarili mo. Again, additional message. The Fool, pinapaikot ka na lang guys. Ginagawa ka niyang bobo. So, may mga padalos-dalos na desisyon tong taong to. Alam mo, maguguluhan ka sa partner mo eh. Kasi parang may kakaiba talagang nangyayari sa kanya. May something na dun sa utak niya na hindi mo maintindihan kasi para na siyang balisa, parang nilalamo na siya ng sistema. Ano ba guys? Ano ba meron dito sa partner mo? Kasi may something na ano eh. Mahirap ipaliwanag. Okay? So, I think dala to ng mga nakakasalamuhan niya. Hindi pong kaya niyang panindigan yung desisyon niya at kaya kanyang iwan. Again, meron tayong Hermit. Ayan, pag-isipan mo mabuti, guys. Pero sa nakikita ko naman, guys, unti-unti ka na na-fall out of love. Parang magulo na tong inyong relasyon. And again, affected na ang inyong mga pamilya. Nandun na sila sa point na parang gusto pa nilang i-work out nyo sana. Pero siguro, dumarating din sila sa point na, sige, wag na lang ba? Kasi hindi na talaga, baka magkasakitan or baka kung saan pa yan guys mapunta. Ayan, pag-isipan mo mabuti guys, no? Pwedeng nandun ka pa sa point na gusto mong ilaban or bigyan pa ng chance, pero guys, ikaw yung mauubos dyan. Again, meron tayong 5 of Cups. Regret to guys, totoo lang, pagsisisihan mo talaga or pinagsisisihan mo na. Okay, nandun ka na sa point na yung pagsisisi mo rito is dumarating ka na sa point na nasayang yung panahon mo. Nasayang yung oras mo, yung mga pangarap mo, na give up mo, yung mga plano mo sa future na parang give up mo or hindi mo na guys pinurso kasi mas inisip mo na baka ito yung mas maganda or baka merong mas magandang mangyayari. So, anong nangyari guys? Disappointment talaga siya kasi 5 of Cups to. So, may mga regret ka dahil nga pinili mong ilaban. So, again guys, okay lang makipaglaban or ipaglaban niyo yung person mo kung tamang tao yung ipaglalaban nyo. Ang mali dun guys, kung maling tao yung ipaglalaban nyo, yun yung mahirap dun. Okay? Meron tayong 6 of Pentacles, So, since naka-reverse to guys, so nakikita ko dito is possible na hindi na siya nagpo-provide. Nagdadamot na siya sa inyo. Okay, kung naghiwalay na kayo guys, hindi na siya guys consistent doon sa suporta na nakukuha nyo para sa mga anak nyo guys. Hindi na siya nagsusupport eh. Okay, so medyo mabigat to no para sa inyo. Titignan pa natin ha, doon tayo sa energy ng person mo. Okay, wait lang guys. Ipit lang natin to.
Doon tayo sa nararamdaman ng person mo. Ano ba yung nararamdaman niya sa inyo? Nararamdaman ng person mo sa'yo. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Five of Pentacles, oh. Diba? Hindi na kontento to si Five of Pentacles, eh. Sabihin, kinakalkula na niya sa isip niya yung mga pagkukulang mo. Parang may susumbat na siya sa inyo, guys, na pagkakamali mo. So, itatry ka na niya, guys, i-manipulate or i-gaslight na ikaw ang may kasalanan kung bakit hindi na nag-work to, kung bakit naging toxic na kayo, kung bakit, guys, hindi na siya nakokontento. Hindi to kontento si Five of Pentacles, eh. Hindi pong napapagod na siya sa kahirapan, napapagod na siya sa paghihirap. So, hindi niya malang nararamdaman, eh, ikaw nga itong mas pagod, ikaw nga itong maraming sinacrifice. Kung hindi ka matatag dito sa relasyon na to, ewan na lang kung saan ka napapunta. Feeling ko talaga matagal ka nang bumitaw. Diba? Nine of Cups, oh. Ito naman, guys, wish fulfillment. So, ang nakikita ko naman sa inyo, guys, hindi ka na pala kontento, eh. Bakit dati wish fulfillment mo ko? Parang ganun. Parang dati pinapangarap mo ko. Lahat pinapangako sa inyo, ibibigay yung buwan at bituin. Diba? Until walang nangyari. So, by the way, additional message. Okay, Eight of Pentacles. So, yung may panunumbat. Masakit magsalita yung person nyo. Hindi mo ba ito na-appreciate? Kasi tinitignan mo pa rin yung mga magagandang bagay sa kanya. Nakikita mo pa rin na kahit papano, meron naman siyang kayang gawin. Supportive naman tong taong to. So, kahit papano, guys, nabavalue mo pa rin, no? Pero, kagaya nga nasabi ko, mataas ang chance na ikaw ay ma-fall out of love. So, once na ma-realize mo na talaga or tinitignan mo na talaga yung sarili mo, minamahal mo yung sarili mo, makikita mo na yung mga pangit na ginawa niya sa inyo. So, pag mahal mo pa kasi yung isang tao talaga, guys, eh, may panghihinayangan kay kahit marami siyang kasalanan sa inyo, mas titignan mo pa rin na marami siyang pagkukulang at pagkakamali sa inyo. 'Di ba? Kung hindi mo na siya mahal. Pero kung mahal mo pa siya, guys, makikita mo pa rin yung mga magagandang nagawa niyan. Okay, so again, tignan natin. Paano ka nakikita? King of Wands. Magulo ka mag-isip. Ikaw yung sinasabihan niyang parang kung ano nang iniisip mo. Parang ang lakas ng toyo mo. Napabaliw ka na ba? Parang ganun eh. Ganun yung nasa channel ko dyan. So, meron tayong Wheel of Fortune. So, Wheel of Fortune, guys, is moving forward. Okay, nakikita ka niya na someone na parang ikaw yung layo ng layo. Ikaw naman yung parang nagbibigay ng dahilan sa kanya na parang wag na natin itong ipagpatuloy. Ganun yung, nafe-feel niya dyan. Ikaw daw yung layo ng layo dito, the star, oh. 'Di ba? Parang ang ganda daw ng plano niya. Tinatry ka nga niya, guys, i-gaslight. Ang ganda ng plano niya para sa inyong pagsasama. Pero parang sinisira mo yung mga diskarte niya. So, ikaw naman kasi syempre, matagal na, 'di ba? So, pagod ka na mag-antay sa mga pangako niya na wala naman, guys, nararating. Wala naman nangyayari. So, hindi tama na parang mahal mo lang siya. So, mas nakikita kita na pagod na, guys. Parang hindi na worth it. Pero, ang sinasabi niya kasi rito, siya tong nagpaubaya sa inyo. Parang, kung hindi kanya nakilala, may sumbatan na. Kung hindi kanya nakilala, malayo na sana yung narating niya. Kung hindi ikaw ang sinunod niya. So, ito kasi yung relasyon na to, guys, is more on manipulation. Okay? Baka hindi mo rin alam na baka na-manipulate mo na yung person mo. Then, ganun din naman siya. 'Di ba? Parehas na kayo. I think baka parehas kayong toxic din na toxic nyo na yung isa't isa. Hindi talaga, guys, mag-work pag same na. Okay? Sabi nga nila, yung parang kamatis, 'di ba? Fresh na fresh. Pag tinabihan mo yan ng bulok na kamatis, mahahawa yan. Okay? Pwedeng kahit matino yung isip mo, kung bulok naman yung sistema ng partner mo, mahawa ka. Okay, anong plano niya sa future? Anong plano niya tong taong to sa future? Meron tayong Knight of Swords. Knight pa lang to eh.
Okay, plano niya sa inyo sa future. Ano yung magiging, oh, Three of Cups guys kasi guys, celebration. So, hirapan to. Maganda sana yung ano matalino tong person mo, madiskarte din naman siya, pero parang kinain siya ng ibang sistema niya. Dahirapan kasi may mga taong nangihinayang do sa partner mo. Bakit nagkaganito? Maski siya guys, nangihinayang na parang, na-disappoint niya rin yung sarili niya kasi celebration to disappoint niya yung sarili niya na hindi niya nakukuha yung mga pangarap niya. Ano ba, maaga ba kayo nag-asawa? Bakit may mga sisihan na about sa future? Feeling ko kasi, isa sa inyo yung nagsimula ng panunumbat, then narindi yung isa. Oo. Narindi yung isa na, sige, totoo naman siguro talaga. 'Di ba? Napapagod na. Additional message. Nararamdaman ng person mo. Meron tayong guilt. Ayun, guilty kasi siya Kaya kung bakit siya guys lagi nagagalit? Dahil nga guilty etong person mo. 'Di ba? Parang masyadong obvious. Yung pag-deny niya, bakit siya defensive? Kung hindi naman pala totoo, bakit ka defensive? Parang ganun. Learn. So, yung pinapakita kasi sa akin dito guys, since learn to, let love show you how to learn from each other. Piling ko marami kang natutunan sa relasyon nyo ngayon. Sa mga pina-experience niya sa inyo, guys. Connection, ayun sa relasyon talaga. So, be thankful na lang, guys. Kung hindi naging toxic yung person mo, kung hindi siya, guys, ganito, 'di ba? May mararating ka ba sa buhay? Kasi pwede ito yung naging mas motivation mo Yung gigil, galit mo na may marating sa buhay kasi minaliit ka ng person mo, may napatunayan ka na ngayon. Okay, tingnan pa natin. Okay, ano yung message niya sa inyo? Ano yung gusto sabihin na itong taong to sa inyo? Meron tayong, I wish I could take back my words. Oh, matagal na kayong hiwalay na to. Oo, then ngayon parang may mga pagsisisi siya. Alam mo yun ang mahirap yung tipong ikaw nakaka-move on na, siya hindi pa. Alam mo kung bakit? Kasi mas pinili niya yung third party So, nagiging fresh tuloy sa kanya since nagiging toxic sila ng third party. Hindi naka-move on. 'Di ba? Kasi after ng mabigat na diskusyonan sa inyong dalawa is pinalitan ka niya. Kung hindi man lang siya totally nakapag-heal, so ikaw okay na, siya hindi pa. Tignan mo, hindi niya alam kung paano ka, hindi isip-isipin dito kasi lagi ka naiisip. Okay, meron tayong it was my fault but I blame you, 'di ba? At least tinanggap na niya sarili niya, talagang kasalanan niya. Pero ikaw talaga yung sinisisi niya, guys. Meron tayong Cancer, Aries, Virgo, Leo, Taurus, and Gemini energy. Yan yung malalakas na zodiac sign sa side ng person mo. Meron tayong Gemini, Scorpio, Cancer, Aquarius, Libra, and Sagittarius. Last one. Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Gemini, and Pisces energy. Ayun guys yung mga malalakas na zodiac sign ng partner mo. Doon tayo sa energy mo. Ano yung nararamdaman mo sa taong to? Nararamdaman mo sa person mo? Judgment. Ang dami mo nang nakikitang mali talaga. Sa araw-araw talagang masama yung loob mo. Ang dami mo nang nakikitang pangit. So, nahusgahan mo na tong taong to. So, may mga pagsisisi, bakit ko ba tinanggap to sa buhay ko? Ba't ba ako nahulog sa taong yan? Nagsisisi ka siguro na naging karelasyon mo yan. Kung pwede nga lang siyang putulin sa inyong, sa inyong buhay, na parang pwede bang wag na siyang i-count as my ex? Kasi parang siya yung pinaka-worst sa lahat ng ex mo. Okay, Page of Cups. So, hindi siya nag-mature. Yung nakikita mo sa kanya, immature siya. So, naniwala ka sa immature. Siguro mabulaklak kasi yung mga sinasabi niya sa inyo Meron tayong 8 of Pentacles. So, pinangako niya talaga sa inyo stability, na kaya kang panindigan. Okay, na para bang susuportahan ka niya. Parang ganon. Okay, tignan pa natin guys. In the near future, ano yung mga dapat mong gawin? Ano yung dapat mong gawin dito sa inyong connection ng person mo? Ace of Wands. So, be matured, let go. Yon. Empress. Focus ka sa career mo, sa stability mo, kasi si Empress, guys, is abundance.
sabihin, mala sa buhay mo yung partner mo, yung person mo. Okay, kung masyado ng toxic, hindi to guys applicable sa lahat, no? Para lang to guys sa may mga toxic na karelasyon. So, mala siya sa buhay nyo, mararamdaman mo naman once i-cut off mo na siya, or i-cut ties mo na sa buhay mo guys, parang ang daming blessing na dumarating. Diba? Kasi siya lang pala talaga yung malas. Ace of Pentacles. So, napakaganda nito. Ang dami opportunity darating, guys. So, good luck. And ngayon pa lang, i-congratulate na kita. Zodiac sign mo, Libra, Sagittarius, Capricorn, Leo, Virgo, and Scorpio. So, ito guys, malakas yung energy na dito na parang toxic na, tapos parang may separation na nangyari ngayon. Mahirap na itong i-workout, guys. Zodiac sign mo, Gemini, Taurus, Aries, Cancer, Virgo, and Leo energy, last one. Gemini, Aquarius, Pisces, and Libra, Capricorn energy. So, by the way, guys, ito lang po yung daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye!